Ay, bahala kayo dyan. So, number one, let's say meron tayong gagawin as eto. So, meron tayong given na so, basically, naaral na natin kasi guys yung ano, di ba? Yung pag-factors. Then, eto, anong magiging sagot pag pinactor natin sila completely? So, this is difference of two squares, di ba? So, pwede natin to i-rewrite as x squared minus 4 and x squared plus 4. Pumiyak na naman. So, x squared plus 4. Pero yung x squared minus 4 kasi guys, difference of 2 squared pa rin siya. Wherein pwede natin siya i-rewrite ulit as x plus 2 times x minus 2. Then yung x squared plus 4 natin. So, ito yung magiging final answer natin. Pag factor completely, ganun ginagawa. So, let's say meron tayong 2x minus 3y, then naka-cube. Ang gagawin naman is expand. So, ito guys, yung kagabi. So, I think expand, pwede yan guys. Okay, ito guys, sa turo na natin ito, di ba, kagabi. So, binomial expansion lang. So, lagyan natin yung coefficient na gagamitin kapag naka-cube. So, basically, yung gagamitin is yung 1331. Kasi sa Pascal, ang gagamitin natin is yung itong row na 1331. So, sa first term natin, meron tayong 1 na coefficient times yung first term. Then, yung second term natin, nakasama yung operation niya, which is negative 3y. Then, sa second term natin, guys, magkakaroon tayo ng 3, yung coefficient. Then, copy lang natin yung 2x, tsaka negative 3y. Then, yung 3 ulit, copy lang yung 2x, tsaka negative 3y. Then, para sa last term natin, yung 1 times yung 2x, tsaka negative 3y. Then, sa first term natin, ilalagay natin yung highest exponent pababa, which is 3, 2, 1, tsaka 0. And sa second term naman is 0 hanggang 3. So, ayan na. Simplify na lang. So, yung 1 times 2x cubed times etong term na to, magiging 1 yung 0 raised, any number raised to 0 is 1, di ba? So, magkakaroon na lang tayo ng 1 times 2x cubed. Wherein yung 2x cubed, that is 8x cubed. How about yung second term? Anong magiging sagot sa second term natin? Pag minultiply mo tong 2x squared, ano bang sagot sa 2x squared? Pag minultiply mo yung 2x squared sa 3, anong magiging sagot? Pag minultiply mo yun sa negative 3y, anong magiging sagot? O, punta ka muna sa sign para hindi ka mahirapan. So, ano ba magiging sign muna natin dito? Positive or negative? That is negative, di ba? Bakit? Kasi meron kang positive times positive. Kasi squared naman to. So, even. Magiging positive pa rin na. So, times negative. Magiging negative yung sign. So, ngayon, kailangan mo na lang i-multiply yung mga terms. Ano magiging sagot? Galing. Tayo matatapos na ito. Yan. So, magkakaroon tayo ng 3 times 2x squared. Di ba ang 2x squared is 4x squared? So, 3 times 4x squared magiging 12x squared times negative 3y magiging negative 36. Tama. Pero yung variable natin guys is x squared tsaka y. Then, pagdating naman dito sa case na to guys, ano yung magiging sagot natin? So, remember, yung sign, ano yung magiging sign natin? So, positive siya guys. Bakit? Kasi yung negative natin, times negative magiging positive. Then, yung iba naman, puro positive na. So, positive yung sagot natin doon. So, plus, ano magiging sagot natin dito? Pag expand, pag sinimplify.
So, magiging 36xy daw. So, yung 3 squared magiging 9. 9 times 6. 9 times 6. Di ba 54? So, magiging 54 dapat. Then, yung variable naman, meron lang isang x. Then, merong y squared sa kabila. Next tayo dito, guys. So, yung sa last term natin, ano yung magiging sign? Dapat pala ganito lang turo ko na para nakakasabay. Hindi masyadong mabilis. Tama lang. So, yan. So, meron tayong any number raised to 0 dito which is 1. So, 1 times 1 is 1 pa rin. At kapag negative yung base, even yung add yung exponent, magiging negative yung sign. So, ano ba yung negative 3y cube? Magiging negative 27y cube. Bakit? Kasi guys, yung 3 natin na exponent dito, i-distribute na rin natin siya dito sa may coefficient. So, bali magiging 3 cube siya, which is magiging 27. Then y cube. Mawalan tayo ng variable x guys kasi yung x natin naka-raise to 0, which is magiging constant yan naman. Ngayon, pag sama-samahin na lang natin to. So, yung final answer natin is 8x cube minus 36x squared y then plus 54 xy squared minus 27 y cube. So, ito yung final answer natin. Sundan. Number 3. So, let's say meron naman tayong gagawin which is factor yung 27x cube plus 125. Anong tawag dito guys? So, ito guys, tawag natin dito is sum of two cubes. Kasi parehas to perfect cube yung dalawang term. Then, naka-plus. So, meron ding difference of two cubes. So, yung ginagawa lang naman sa case na to is kunin mo yung square root, cube root ng terms mo. So, ano ba yung cube root ng 27x cube? So, pag kinube root natin, etong 27x cube, magiging 3x. Tandaan? Kasi yung 27 is 3. Then, yung x cube natin is x. Then, pagdating naman sa 125, pag kinube root natin to, ito magiging 5. So, ngayon meron ka ng given na ganyan. So, yung gagawin mo naman next is, kukunin mo yung formula ng expanded form na itong, o yung factored form ng cubes. So, yung gagawin is, kapag plus guys, magkakaroon ka lang dyan ng yung first term, which is yung 3x, plus yung second term, then i-multiply mo yon sa square neto. So, pag in-square natin yung 3x, magiging 9x cube, squared, di ba? So, magiging 9x squared. Then, anong sunod? Actually pala, kapag plus, guys, yung pattern kasi niya is ganito. Let's say, ang ginawa natin sa mga terms is a tsaka b. So, magkakaroon tayo dito ng a squared minus yung ab plus yung b squared. So, kaya nagkaroon tayo dito ng 9x squared. Kasi, yung a natin na ginamit is yung 3x. So, itinilat natin na a. Ito yung ginawa natin b. So, ngayon, kung meron tayong 8 squared dito, magiging 9x squared, diba? So, ano yung magiging next term natin dito? So, kung meron tayong negative times yung a tapos yung b, so 3x times 5 magiging 15. Pero may variable x pa. Then, pag in-square natin yung b, which is 5, 5 squared magiging 25. So, ito yung expanded form pag sum of two cubes.
Yung pattern niya is pag plus, minus plus siya. Then kapag difference, puro plus yan. Pero may nabasa akong comment. Ano ba yan? Jasmine. Uy, nakapasa ka sa grade 11. Yee! Galing naman. Hindi. Congrats. Deserve mo yan. Pagod mo yan eh. So, let's say meron tayong x cube minus kx squared plus 2x minus 12. Find k such that x minus 3 is a factor. Paano ito ginagawa? So, hinahanap natin yung variable k, guys, no? Yung factor na hinahanap natin is x minus 3, di ba? I-equate lang natin yun sa 0. So, magkakaroon tayo ng 3. Which means, ito yung gagamitin natin na ipa-plug sa polynomial natin. So, magkakaroon tayo ng f of 3 equals 0. Bakit? Kasi nga, kapag 0 yung remainder, yung term or yung binomial natin is magiging factor siya ng mismong polynomial. So, galing dito guys, magkakaroon tayo ng 0 equals, papalag natin yung variable x natin ng 3. Which is magkakaroon tayo ng 3 cube minus yung k natin. Then, meron tayong x doon na 3. Then, squared. Plus yung 2 times yung 3 minus 12. So, ngayon, ano ba yung magiging 3 cube? So, kanina, sabi natin, yung 3 cube is 27. Then, minus yung 3 squared times k magiging ang sagot. Tanungin ko nga kayo. Pero, mas gusto kong dire-diretso eh. Pero sige, para may ginagawa kayo. Tunog na ba kayo guys? Anong sagot sa second term? Diba boring pag ganun? 9k, pahingi 9k. Magiging 9k. Then, 2 times 3 magiging 6 minus 12. So, ngayon, ano magiging simplified na ito? Pag sinimplified natin to guys, anong kakalabasan? Sinimplify. Yung 27 minus 9k plus 6 minus 12. Nga. Sige nga. Sige nga. Sige nga. Sige nga. That is 21. 9k plus 21. Okay. So, meron tayong constant guys. Combine natin yung mga constant. So, 27 plus 6, that is 33. 33 minus 12 is 21. So, magkakaroon tayo ng 21 minus yung 9k. Yung variable guys, kino-combine natin yan sa similar term yan, no? Wherein yung 9k guys, or yung negative, lipat natin sa kabilang side para maging positive yung variable natin. Pero yung 21, as is pa rin siya. So, ngayon, di-divide lang natin siya both by 9 para makuha natin yung variable k. Ano magiging final answer? So, magkakaroon tayo ng decimal, kinonvert. Magkakaroon tayo guys ng, di ba divisible sila both by 3? So, yung 21 divide 3 magiging 7. Then yung 3 divide 9, yung divided by 3 is 3. So, ito yung magiging value ng k. Ganun siya ginagawa guys. Number 5. Factor by grouping. Let's say meron tayong x cube plus 2x squared minus 9x
minus 18. So, kailangan lang siya i-factor, guys. Anong gagawin? So, pwede nating sabihin na pagkasamahin natin yung first two terms tsaka yung first two terms sa dulo. Na ganun. So, magkakaroon tayo guys ng x cubed plus 2x squared minus yung 9. Pwede rin, pagsamahin muna natin sila guys. 9x minus 18. Or plus pala to dapat. Bakit plus? Kasi guys, yung negative sign, nilabas natin tong operation eh. So, negative times 9x is magiging negative 9x siya. Then, negative times positive is negative dapat. So, pag minus mo to, magiging plus dapat to dito. So, dapat hindi kayo malilito pag nag-distribute ng sign. Kasi once na kamali kayo sa ganyan, mali na yung magiging solution. Mali rin makuha mong answer. Anyways, so ngayon, pwede na natin i-factor out yung sa una, itong x cubed plus 2x squared. Ilalabas natin yung GCF nila, which is yung x squared. Pagdating sa variable, yung nilalabas natin lagi is yung pinakamababang exponent kapag nag-GCF. Then, pag dinivide natin yung x cubed sa x squared, yung matitirang x. Then, kapag dinivide natin yung 2x squared sa x squared, yung matitirang 2. Minus, yung 9 tsaka 18, pwede natin kunin yung GCF nila, which is 9. So, pag dinivide natin yung 9x sa 9, matitira is x na lang. Then, yung 18 sa 9, matitira is 2. So, yun. Ngayon, pag parehas yung factors, guys, pwede natin pagsamahin yon. Then, yung nasa labas, yung x squared, tsaka yung negative 9 natin, pagkasamahin din natin. So, magkakaroon tayo doon ng x squared minus yung 9. Then, yung x squared, x plus 2 natin, gagawin na lang natin silang isa. Kumbaga, pag distribute natin to dito, I think kakalabasan. Then, ito namang term na to dito sa negative na ito, ng kakalabasan. So, ito yung expanded form niya. Ay, factored form pala. Using grouping. Hindi naman eh. Anyways, pwede pa natin to guys i-simplify yung x squared minus 9. Kasi difference of 2 square siya. So, pwede siyang gawing x plus 3 tsaka x minus 3. Then, yung x plus 2 natin. So, factored completely. Hindi may isagot. And number 6, simplify. Laro ka na. X squared minus 9 all over x squared plus 5x plus 6. Given na x squared minus 9 over x squared plus 5x plus 6. So, marunong ka na ng difference of 2 square, mag-factoring, madali na lang ito gawin. So, ngayon, yung x squared minus 9, di ba? That is difference of 2 square, like x plus 3, tsaka x minus 3. While yung x squared plus 5x plus 6, factor niyan is, anong factor ng x squared plus 5x plus 6? 3. Magkakaroon tayo ng factored form nito na x squared plus 5x plus 6 is x plus 3 tsaka x plus 2. Bakit? Kasi 3 times 2 guys is positive 6 and 3 plus 2 magiging 5. So, ganun siya ginagawa. Wherein, pwede na natin ito ma-simplify. Ano yung magiging final answer? Or sa denominator, pwede natin yung ma-eliminate. Wherein, matitira na lang is x minus 3 over x plus 2. Saan nang galing yung ni-limited idol? Then, so, let's say meron tayong x raised to 100 minus 1, then divided by x minus 1. So, yung tanong sa case na to naman is yung
remainder. So, ano yung magiging remainder? Tignan lang. So, pag ganito yung given guys, di ba kanina inaral na natin yung sa remainder theorem. So, ganun pa rin yung gagawin. Wherein yung divisor natin, i-equate lang natin yun sa 0. So, makakuha tayo ng value ng x which is 1. Tapos, ito yung gagamitin natin, ipa-plug natin doon para makuha natin yung remainder niya. So, kung meron tayong x raised to 100, makakuha tayo doon ng 1 raised to 100 minus 1. And kapag yung base natin is 1, then naka-raise to any number, like 100, 1 raised to 100 is 1 pa rin, minus 1. So, yung magiging remainder is 0. So, kapag yung remainder nga is 0, etong factor na divisor natin is factor na itong polynomial natin. Ganun siya ginagawa. Number 8. So, divide using synthetic. Sa synthetic division, yung given, meron tayong x cubed minus 1, then divided by x minus 1. So, meron kasing two ways to divide polynomials, no? Long division tsaka synthetic. Pero yung synthetic kasi para siyang shortcut kung maintindihan mo yung process. Pero kung hindi mo naintindihan guys, yung sa long method, meron tayo sa YT ng madami. Ilang years na ba ako nagla-live? 2 years? Basta. Anyways. Para siyang magulo. Ikaw lang magulo eh. Anyways, pag ganito guys yung ginagawa. Sa synthetic division kasi, kailangan yung polynomial natin or yung dividend, yung first term or yung set ng terms natin, kailangan yung exponent niya is descending order, which means pababa yung exponent nila. So, ito, i-rewrite muna natin to na descending yung order ng exponent. So, from x cube, nagdumiretso siya sa constant. So, kulang siya ng x squared. Kulang din siya ng raised to 1. Then, tsaka natin ilalagay yung constant. Bago tayo mag-divide ng x minus 1. So, ngayon, kung nare-rate na natin tong term na to, pwede na natin kunin yung mga coefficient nila. Kasi sa synthetic division, yung kinahanap or yung ginagamit is yung coefficient. So, yung sa x cube natin meron dong 1. Sa second term merong 0. Then 0 ulit. Then yung negative 1. Then, para mahanap natin yung pang-multiply sa kanila, etong x minus 1, gagamitin natin to. I-equate lang natin sa 0, wherein makakuha tayo ng value which is 1. Ito yung gagamitin natin pang-multiply. So, yun. Yung last term guys, mag-serve as remainder. So, kapag 0 yung remainder, itong x minus 1 is factor. So, bibring down mo lang to muna. Then, multiply mo doon. So, magkakaroon tayo ng 1 times 1, which is 1. Then, pag inad mo to, magkakaroon tayo ng 0 plus 1, which is 1. Then, add mo ulit doon. Multiply mo. So, magiging 1 ulit. Then, add lang. Then, 1 ulit. Then, 1 times 1 is 1. Then, pag inad natin to, magiging 0. So, sabi nga natin kapag 0 yung remainder, factor yung divisor natin. So, ngayon, kailangan natin ayusin to in na form na may variable. So, remember guys, nag-start tayo sa x cube. Babawasan natin siya ng isa kasi 1 lang nandito. So, itong positive 1 natin magiging x squared na lang. Then, dahil positive din yung nandito natin,
magkakaroon tayo ng x. Kung nag-start tayo sa squared, kung nagsunod siya sa 1 na exponent, then yung itong susunod dapat constant. So, hindi siya magiging x na. So, sabihin constant siya. So, dahil walang remainder, ito na yung sagot natin. Kung hindi nyo ito naintindihan guys, sa bids natin sa YT meron dyan. More on grade 10. Anyways, sana na-gets. Sana sakto pa to. So, let's say meron tayong f of x equals x cubed minus 4x. Then, yung tanong is, find the zeros. Pag sinabing zeros, guys, hindi yan zero talaga, no? Solution yan sa, ano, pwede siyang solution, roots, zero, sa inyo mga tawag sa kanya. So, meron tayo, guys, ditong given na x cubed minus 4x. So, hinahanap yung zeros. So, pag ganito naman yung ginagawa, i-factor out muna natin yung x cubed minus 4x. So, ibig sabihin, pwede natin ilabas yung x. Then, magkakaroon tayo dito ng pag dinivide yung x cubed sa x, magiging x squared, diba? Then, yung negative 4x natin, magiging negative 4 na lang. Wherein, magkakaroon tayo dito guys ng x times yung x squared minus 4, that is difference of 2 square. So, magkakaroon tayo ng x plus 2 tsaka x minus 2. Ngayon, i-equate na lang natin yung mga factor sa 0. So, magkakaroon tayo dun ng x equals 0, una. Then, yung x plus 2 natin equals 0. Wherein, pwede siyang maging x equals negative 2. So, ito yung una. Ito yung pangalawa. Then, yung x minus 2 natin equals 0. Wherein, maging x equals 2. So, ito yung magiging roots natin. 0, negative 2, and 2. Ano siya ginagawa guys? Madali